Ito na, last na. Isa pa sa nakakapigil sa ating maka-achieve ng balance is yung traffic sa Pilipinas. Alam mo, ang bigat na nga ng trabaho pero yung commute natin sa araw-araw ng manggagawang Pilipino ay napakahirap. Dati ba nung wala ka pang sasakyan, nagsisimula pa lang si Bubay, paano mo to nalalampasan yung issue ng commute papunta sa traffic? Nang nakaganyan Ha? Oo. Totoo. Hindi naman ako nagaganito. Nag-MRT ka nakaganyan. Nakapalalaki naman ako pumapasok sa work kasi doon ako nagbe-makeup mismo sa comedy bar. Pero yun, na-experience ko din yan. Mag-jeep, tapos mag-bus. So, kailangan mo gumising ng maaga. Lalo pag dati tumatanggap ka pa ng ibang mga bars. Halimbawa, pupunta ka pa ng Las Piñas at Tuesday, di ba? Mag-ano ka muna, magti-train ka muna, tapos from pagbaba mo sa may bandang Pasay, kailangan mo pang mag-bus papuntang Las Piñas. So yun, tiis-tiis lang, di ba? Kailangan mo tiis-tiisin yung mga ganun. Oo. Kaya sa mga nakikinig sa amin ngayon na nasa traffic, mga manggagawang Pilipino, we salute you! Palakpakan natin sila. Ang dami nilang pinagdadaan ng challenges sa araw-araw. Alam mo, makikita mo ang pila ng tren sa ibaba, napakahaba. Kaya nga meron yung nanay ko kasi maabilidad yon, ginagawa niya kapag mahaba na yung pila ng tren, ako yung pinapauna niya. Para may bata. Para kumuha ng ticket. Kaya sumagan ako talagang dumidiskarte. Sir, mamadali po kasi ako. So siguro yung isang mama, sige bata naman, pinapauna na ako. Tapos sinabihan ka, nagmamadali ka din kahapon na. Ikaw din pala. Araw-araw ka. Dinadaya mo kami sabi ka. Pero yun nga, salute nga. Saludo sa ating mga minamahal dyan ng mga pasahero, di ba? Oo, tama. Sa kanilang pagtitiis. Isama nyo kami sa work-life balance ninyo. Habang nasa commute kayo, matawa muna kayo't matawa sa Your Honor. Tama ka. Lalo na ngayon, Your Honor, napapanood na rin sa mga bus yan. Yes. Mga papuntang Santiago, Isabela, naku, hello sa inyo dyan. Bigla na bumati. Pati mag-Ilocano ka. Yaman kami launay, Apo, Agbuyete, Permi, Apo, dito Your Honor, nagpintas dito yung show ni Your Honor Tuesday Vargas, ni Your Second Honor Buboy Villar. Diba? Perfect. Sa mga Ilocano nating listeners. Sa mga Batanggenyo, mga Bisaya ka. Sa mga Batanggenyo, alay, pagka-tubal-tubal nyo, guguyamin kayo diyan. Sabi ko, ang dumi-dumi nyo, lalanggamin kayo. Guguyamin ang ibig sabihin. Sabi talaga, guyam. Yung malaking langgam. Ikaw, Bisaya, go. Ay, sa mga Cebuano, sa mga Bisaya na nagtanaw dire, kamusta naman mo diha? Pag-amping mo pirme. At pag-amping pirme at pag-ampo sa Ginoo. Ayan, Pag-tanaw ra mo dirag Your Honor, ha? Kasta ni Buboy, nalawa ubat na. Ay, okay. Kamusta ang imong lagay? Nagbitay, naglabyog. Hoy! Ayan. Ay, natuwa si Buboy. Alam mo ba yung sinabi ko naman, Buboy? Ano? Maluwang ang puwet mo. Natuwa ka pag... Sweet. Kung saan na napunta yung discussion. Ang ganda kasi pakinggan. Yung pala ibig sabihin Nalawat nun. yung ubat na. Yan. Ano sabi? Soft lang. Soft spoken dapat pag sinabi mo. Nalawat yung ubat ko. Nalawat yung ubat ko. Yan. Diba? Maluwang ang puwet ko. Ganyan. Pag sinigawan mo may echo. Bye, bye. May echo. Ganito. Since kayo tawa kayo ng tawa dyan, kayong dalawa, guilty kayo dito sa topic natin. Ayan. Huwag kayo magtitinawa. May work-life balance ba kayo kung makatawa kayo dyan? Sa'yo muna, Buboy. Nababalansin mo pa ba? Puro katawa. Alam mo, iniisip ko yan paminsan-minsan, Madam Chair. Pero siguro makalimutin ako. Nakakalimutan ko yung ganyan. Kumbaga, para sa Tibubay, gusto ko palagi meron akong work. Mas nagiging happy ako kapag umaarte ako, nakapag-host ako, nakapagkanta, sayaw. So, minsan, ang akala ko, parang mas gusto kong mag-perform o umarte kasi ang pahinga ko, pagtapos na. So, siguro para sa akin, mas gusto ko lang matulog after ng work. Pero gusto ko talaga sumagad muna. So, papagurin mo muna yung self mo. Tapos saka na-imagine ko yung sagad na sinabi mo, Buboy. Ibang sagad yata yung na-imagine mo. Napahanga kong ganyan. Kala. Uy, wag ka magbibiro. Nag-ayak na ganyan biro. Ayun nga, kaya natatakot akong bumuking ngayon kasi baka bigla ako maghang. Okay, pag ginagalo ka. Teka ba? Wag mo na yung muestra. May kwento ko na ha. Meron ako dapat. May booking ako dapat. Tapos nag-back out. Bakit? Kasi daw baka maghang ako. Napanood niya yung guesting. Naka-apekto rin sa akin yung ganun. Sa sa sex, Life. Sa sex life niya. Nabawasan. So ayan, naapektuhan na yung kanyang pagplano ng araw. Ikaw, sex life ang naapektuhan. Paano mo na-achieve yung work-life balance? Meron ka ba nun? Ayun guys, sinabi ko kanina, dati wala, pero ngayon kahit papaano meron na. Pero mas lalo pa din talaga yung sa work pa din. Hindi na
hindi pa rin natatanggal sa sistema ko yung talagang Workaholic. Gets ko rin. work. Oo. Gets Kasi yun parang yun na yung life mo din eh. Di ba? Totoo yan. So kasama na rin siya talaga dun sa work-life balance na sinasabi natin. Oh, mga ading ko ha, makinig kayo kay ate. Ayan. Okay, kayo Manang mga honor. manang honor ako ngayon ha, makinig magpapaka-ate muna. Well, Go po, Madam Chair. Alam mo, feeling ko hindi talaga naaabot ang balance. Bakit Hindi po? lang sa work life, kahit ano pang equation, hindi Aha. talaga, sabi ng Budismo, wow! may Buddhism. Mas i-achieve natin ang harmony kesa sa balance. Na nag-i-exist itong lahat ng responsibilidad natin, lahat ng mga kailangan nating tayuan, along with yung buhay nating pangsarili. So sa gitna ng lahat, ako dati rin hindi ko learn yan, hindi ko knows paano mag-chill, paano magpahinga, paano mag-no, paano mag-stop. Pero inisip ko na lang sa gitna ng trabaho, may pockets, may moments na pwede tayong magkaroon ng balanse na, yan, ganito. Nagtatawanan tayo. Actually, nakikita na lang kita sa work. Diba? Mga Diba? ganun. Doon na lang tayo nakakapag-bonding. Yung set natin, gimmick ko na rin Diba? yun. Oh. So pag may birthday sa amin, sa clowns, may magdadala ng May nomies. party-party sa likod. May party-party kami sa likod. So, yun na yung kwentuhan packet kami. mo. Yun na ang packet. Kumbaga, wag nating tatakasan ang mga work natin. Kasi di ba sabi nga, if you find a job that you enjoy, Yun. or kumbaga ikigay mo, yung purpose mo, then you wouldn't have to work a day in your life. Kasi every time nag-work ka, nag-e-enjoy ka. Correct. So mga ading ko, ditong trabaho natin, mahalin natin kasi nakaka-enjoy yung work Yes. natin. Hindi lahat ng tao pumapasok sa work tapos nilulook forward yung work. Tayo, ako everyday genuinely, lalo na pag ang mga guests, mga kaibigan, mga Totoo. katrabaho, ka-close, masaya ako kasi yung nababayaran ako para sa isang bagay na Yes. alam kong Masaya ka. kaya Happy kong ka. gawin tsaka happy ako. Okay, pa! Ganon. Thank you. Gusto ko So, yun. Thank you. work-life harmony. Tatandaan ko yung harmony na yun. Kakalimutan ko yung... Work-life Harmony. harmony. Nag-i-exist ng sabay-sabay pero hindi ka nag-overthink at hindi ka nagiging anxious or nag-aalala. Kasi Ayan. kung iisipin mo palagi yung balance, hindi mo ma-overpower yung mga balance mo pang kailangan mong bayaran. Ibang balance yan. Mga Kaya- outstanding balance. Oo. ang Isipin tawag mo na doon. lang ay harmony, wag balance. Tingnan natin Balance Tuesday. yun! Your Honor, gusto ko yun. Diba? Harmony. Harmony not balance. Mahirap i-achieve ang balance. 50-50, 60-40, mahirap pa ano? yun. O, 100 lahat, dapat ganon. Nasa present ako para sa lahat. Oo, 100. Dito Magbigay ako. ka sa both sides. Ah, Yan. Uy! Okay, speaking of magbigay. Ayan! Ay, nako. Bigayan na! Okay. Masasabi mo ba, Norman, na isa sa mga bagay, bakit nakakawala ng balanse, puro na lang tayo work, nagiging buhay na natin ng work, ay dahil sa mga sumusunod na bagay. Ay. Okay. Ang hirap kapag may mga kamag-anak na laging kumakatok at wala kang maibigay, hingi ng tulong. Oo, may mga ganun din mga Paano pagkakataon, di ba? nangyari? Yung biglang nagbabaka naman, ganun. Oo. Dumami kamag-anak mo nung Yes, nag-artista. in fairness, oo. Pero okay lang din naman. Oo. Kung kaya mo naman, yun nga, when you're able, ba't di ka mag-share, ba't di ka magbigay? Pero pag Blessing nakita mo naman na parang sunod-sunod naman na parang wait lang sa'yo na palagi, na hindi na siya, Nakasandal, oo. hindi na siya nagwo-work, nakikita mo na na able siya na magtrabaho, ba't di siya mag-work? Totoo. So, ano ka na rin, dapat you have to learn to say no. Minsan, Oo. di ba? Sino ba Tama. may sabi kasi na sa pamilyang Pilipino, isa lang ang titindig? Yun ang, yun ang hindi ko maintindihan. Bakit kailangan may isang bayani lagi sa Correct. pamilya? Hindi ba pwedeng sabay-sabay tayo? Oo, or tulungan. Tulungan tayo? Diba? Isang bagay lang ang gagawin, like a family business, pero lahat tulong-tulong. Oo. Para makita mo rin, ikaw mismo na nagbibigay, naging inspirasyon ka nila kung bakit sila umaangat na, yung bang ipakita din nila para mas lalo ka pang magkaroon ng pagkagusto na magbigay at tumulong pa sa kanila. Kung tinutulungan din nila yung sarili nila. Oh, nakaka-relate po ako dyan. Kasi Diba? katulad ko, Madam Chair, syempre, ang dami rin ng pamilya namin eh. Malaki yung family namin. Syempre, yung mga kuya ko. Oo, din, nakita ko yung bago mo ngayon sa Fashion Police. Uy, No, updated siya. Updated siya. Oy, Nakatalikod kayo. yes Oo. naman. O so ito na nga, usapang ganyan. Ang ginagawa ko, syempre si Ermat, diba? Si Ermat ko, lagi naman din siyang parang, alam mo yung, di ako mapupunta sa ganitong level kung di dahil naman sa nanay ko. Kaya ngayon, ang sinasabi ko sa nanay ko, lagi ako nagpapasalamat sa kanya, sa mga knowledge na binigay niya rin sa akin, at sa sipag na parang binulat niya ako sa kasipagan. Pero lagi kong sinasabi din, Madam Chair, na kasi minsan dadating din yung panahon na hindi naman laging 100%. Nasa inyo lagi. Correct. Hindi, yung kumbaga yung trabaho natin. Hindi Ah, naman oo. hindi naman lagi 100%. So, ayoko dumating yung point na knock on wood
na kapag wala akong maibigay, ayoko yung, hindi siya magagalit. Ayoko lang parang wala sila. So ngayon, ang ginawa ko, natuto ako nitong pandemic, Madam Chair. Di ba yung nagparisan ako? Ang ginawa ko, talagang finukusan ko yung parisan ko. As in, sideline. Vlog, parisan. Pinakita ko sa nanay ko na kahit wala pang masyadong taping, wala pang masyadong trabaho, makakagawa ko ng paraan para kahit papaano may pang araw-araw. At para meron din ako maibigay sa inyo. Alam mo ginawa ko, Madam Chair, binigyan ko rin yung nanay ko ng parisan. Para meron din siya. Para meron din siya. So, imbis na... Ang ganda. imbis Tsaka na pera... literal na naging pares na kayo. Oo, kasi diba? dalawa na. Binigyan So, parang mo. Ang talino nung Norman. Parang naging family business realize na ko siya. lang siya lately. Oo. Kaya ganon. So, sinabi ko, imbis na magbigay ako ng pera, magbibigay na lang ako ng pamingwit. Sabay tayong mamingwit. Ang ganda ng term niya, pamingwit. Oo, imbis na bigyan mo ng isda, Yes. turuan mong mangis. Mamingwit.